Sa simula ng kwento, nakita natin ang isang bahay sa tuktok ng bundok sa gitna ng kagubatan. Isang lalaking nagngangalang William ang nakatira doon mag-isa. Ilang buwan na siyang nananatili sa desyerto na gubat na ito para sa kanyang pagsasaliksik, ngunit isang araw ay kinagat siya ng ahas. Natarante siya, nag-aalala na baka kumalat ang lason sa kanyang katawan. Sa gulat na iyon, nahulog ang kanyang telepono sa bundok, ibig sabihin ay hindi siya makatawag ng sinuman para sa tulong. Kaya, sinubukan niyang putulin ang sariling kamay para maalis ang lason at mabilis na pumasok sa loob ng bahay at uminom ng maraming tubig. Makalipas ang ilang oras, nawalan ng malay si William. Nang nagising siya, nagsisimula siyang magkaroon ng paulit-ulit na guni-guni dahil ang ilan sa kamandag ng ahas ay nakakaapekto pa rin sa kanya. Ilang araw na siyang nakahiga doon. Isang araw, narinig niya ang tunog ng isang helicopter sa labas, at ilang mga siyentipiko ang pumunta sa kanyang pintuan upang dalhin siya sa kanila. Marahil ay nagkaroon ng kagipitan sa labas ng mundo, ngunit hindi makagawa ng anumang tunog si William. Kaya, ipinapalagay ng mga siyentipiko na walang tao sa loob at umalis. Pagkaraan ng ilang araw, ang natitirang epekto ng lason ay tuluyang umalis sa kanyang katawan, at siya ay nagsimulang maging malusog muli. Bagamat posibleng may kaunting kamandag pa rin ang natitira sa kanyang sistema. Gayunpaman, pinaandar niya ang kanyang kotse at nagmaneho pabalik sa lungsod. Ngunit nang makarating siya sa lungsod, lubos siyang nabigla. Nakikita niya na ang buong lungsod ay nagbago, walang kahit isang buhay na tao sa kalye. Ang mga bagay ay nakakalat kung saan-saan na parang isang napakalaking bagyo ang tumama sa lugar. Ang nakakatakot na bahagi ay ang libu-libong mga kotse ay nakatayo pa rin sa mga kalsada, at lahat ng mga tao sa loob ng mga sasakyan ay bangkay na. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa isang palatandaan ng kalsada. Sa totoo lang, ilang araw bago ito, isang napakanakamamatay na virus ang kumalat sa buong mundo. Dahil mabilis itong kumalat, nahawa at napatay nito ang halos lahat ng tao sa Earth. Ngayon, walang gobyerno, walang batas, at walang mga patakaran. Nakarating si William sa kanyang tahanan at nakitang namatay din ang kanyang mga magulang ilang araw na ang nakalipas. Siya ay tumatagal ng ilang oras upang tanggapin ang katotohanan. Pagkatapos ay naghuhukay siya ng mga libingan para sa kanyang mga magulang malapit sa bahay. Lumipas ang ilang araw, at napagtanto ni William na siya lang ang buhay sa lungsod na ito. Ngunit umaasa siya na sa ibang lugar, dapat mayroong iba pang mga tao na immune din sa virus. Para sa kaligtasan, kumuha si William ng baril at ilang supply at tumungo sa Las Vegas. Ang tulay na nag-uugnay sa lungsod ay naharangan, kaya kailangan niyang maglakbay ng malayo gamit ang ibang ruta upang makarating sa Las Vegas, ngunit ang lungsod na iyon ay walang laman din, walang tao doon. Ang mga malalaking hotel at kasino ay ganap na abandonado. Sa kalaunan, napagod si William at nagsimulang manirahan sa isang sikat na hotel. Dahil libre na ang lahat para sa kanya ngayon, nagsimula siyang uminom ng mamahaling alak, ngunit nang sumunod na gabi, dalawang nakaligtas ang lumapit sa kanya, sina Milton at Anne, na tulad ni William, ay hindi nahawahan ng virus. Ang sabi nila sa kanya nitong mga nakaraang araw ay sa mga mamahaling hotel din sila tumutuloy tulad nito. Ipinakita sa kanya ni Milton ang huling broadcast sa TV, na nagsabi na ang mga siyentipiko ay hindi nakagawa ng anumang antidote para sa bagong virus. Pagkatapos nito, nagsimula ang digmaang sibil sa iba't ibang bansa. Nagsimulang magpatayan ang mga tao para sa mga gamot, at sa loob ng ilang araw, lahat ng tao ay namatay mula sa virus o mula sa karahasan. Nalaman din ni William na pagkatapos ng pagsiklab ng virus, sina Milton at Anne ay nakakakita ng isa pang buhay na tao sa unang pagkakataon ngayon. Nangangahulugan iyon na ang bilang ng mga nabubuhay na tao na natitira sa Earth ay napakababa. Napagtanto rin niya na dahil sa matagal na pananatiling mag-isa, lumala ang kalagayan ng pag-iisip ni Milton at Anne. Ibinunyag ni Anne na nakita niyang namatay ang kanyang asawa at anak dahil sa isang video call, na ganap na sumisira sa kanyang kalooban na mabuhay. Si William ay nananatili sa kanila sa parehong marangyang hotel sa loob ng ilang araw. Kahit na libre ang mga mamahaling branded na damit, hindi maganda ang pakiramdam ni William tungkol dito, tulad ng ang halaga ng mga branded na gamit ay natapos kasama ng mga tao. Sinabi ni Milton na dati siyang malaking negosyante. Malaki ang kinita niya, ngunit ngayon ay wala na ang kanyang katanyagan o ang kanyang pamilya. May dalang baril si Milton, nagmungkahi na tapusin nilang tatlo ang buhay nila. Nang marinig ito, natarante si William at nag-walk out dahil gusto pa niyang mabuhay. Pagkatapos ay nakarinig siya ng putok ng baril mula sa likuran. Pinatay ni Milton at Anne ang kanilang mga sarili, at muli, si William ay ganap na nag-iisa. Naramdaman ni William na maaaring siya na lang ang natitirang tao sa buong mundo, mabilis siyang nagmaneho at umalis ng lungsod,
Sa daan, nakakita siya ng isang aso at iniingatan niya ito bilang kanyang kasama, pinangalanan itong Lucky. Pagkatapos nito, pumunta siya sa isang silid-aklatan, kumuha ng ilang mga libro tungkol sa kaligtasan, at bumalik sa kanyang lumang bahay. Ngayon, doon na siya nakatira kasama si Lucky. Ang natitirang pagkain sa mga kalapit na tindahan ay maaaring tumagal sa kanila ng mahabang panahon, at sa paglaon ay maaari din silang magtanim ng mga pananim. Habang lumilipas ang panahon, lumilipas ang isang taon. Si William at Lucky ay bumuo ng isang malakas na samahan. Ngunit dahil walang mga tao, si William ay naiinip. Para magpalipas ng oras, minsan nagjo-jogging siya, minsan nagsuswimming. Sa isang punto, pinaikot pa niya ang kanyang sasakyan sa parehong lugar. Ngunit nagbago ang kanyang boring na buhay isang araw nang magsimulang tumahol ng malakas si Lucky habang nakatingin sa isang bahay sa malayo. Nakita ni William ang usok na nagmumula sa bahay na iyon at agad siyang nagmaneho doon, sa bubong tinatakot siya ng isang babae na may baril. Emma ang pangalan niya, survivor din siya. Sinabi sa kanya ni William ang lahat tungkol sa kanyang sarili, at nakumbinsi si Emma na hindi siya isang banta. Sa kanilang pag-uusap, lumalabas na pareho silang walang nakitang buhay na tao sa loob ng isang taon. Sinabi ni William kay Emma ang lahat ng nangyari sa kanya, at ibinahagi din ni Emma ang kanyang kwento ng kaligtasan. Sinabi niya na dumating siya sa lugar na ito kahapon lang at inakala niyang walang buhay dito. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap, aalis na si William, ngunit sinabi ni Emma, manatili ka rito ngayong gabi. Napakatagal na mula noong nakakita ako ng isa pang buhay na tao, pumayag naman si William. Pagkatapos ay dinala niya si Emma sa kanyang bahay. Dahil namumuhay siyang mag-isa, hindi niya naasikaso ng maayos ang bahay, at magulo ang lahat. Kaya, nagsimula na silang dalawa sa pag-aayos ng bahay. May malapit na tindahan ng pagkain, kaya pumunta sila at kumuha ng food supplies. Ang biglaang pagkikitang ito ay nagbabalik ng pag-asa sa kanilang dalawa na patuloy na mabuhay. Ngayon, sabay silang gumising at gumagawa ng iba't ibang gawain sa araw-araw. Nagkakaroon sila ng sariling libangan para hindi sila magsawa. Alam din nila na kung sila ang huling tao sa Earth, ang responsibilidad ng pagpaparami ng populasyon ay responsibilidad din nila. Samantala, dahil wala na ang mga tao, nagsimulang pumasok ang mga ligaw na hayop sa mga lungsod. Sa paglipas ng panahon, nag-install si William ng mga solar panel sa kanyang bahay para maging ganap itong handa. Pagkaraan ng ilang buwan, nabuntis si Emma. Tuwang-tuwa siya, ngunit nag-aalala si William. Iniisip niya kung tama bang magdala ng bata sa post-apocalyptic na mundong ito. Higit pa rito, hindi niya alam kung paano magpaanak. Malaking alalahanin iyon, kaya pumunta si William sa library at nagsimulang magbasa ng mga libro tungkol sa panganganak. Sa paglipas ng panahon, nagiging ligtas ang kanilang bahay sa lahat ng paraan. Naka-install ang mga solar panel, kaya maaari na silang mag-imbak ng pagkain sa refrigerator. Nagsisimula na rin silang mag-alaga ng manok at ilang baka, na binibigyan sila ng mga itlog at gatas. Sa malapit, mayroong isang malaking berdeng hardin. Sa pagkawala ng mga tao, naging malinis at dalisay din ang hangin. Ngunit sa paglipas ng panahon, nahaharap sila sa isang malaking problema. Ang bilang ng mga daga sa nakapaligid na lugar ay patuloy na dumarami, at ngayon ay papunta na sila sa bahay nila. Kaya, sinimulan nilang magsunog ng basura sa paligid ng bahay upang ilayo ang mga daga. Kapag hindi iyon gumana, haharanggan na lang nila ang mga siwang ng bahay. Isang gabi, sinabi ni Emma na malapit na silang makahanap ng solusyon para sa mga daga, at sa ngayon, masaya siya sa darating na sanggol. Sa susunod na ilang linggo, nagdadala si William ng ilang pusa mula sa malayo, na nakakatulong na mabawasan ang populasyon ng daga sa kanilang lugar. Sa wakas, darating ang araw na mangganganak si Emma. Marami silang inihanda para sa araw na ito. Sa tulong ni William, ipinanganak ang isang malusog na sanggol na babae. Pagkatapos nito, pumunta sila sa lungsod at nagpinta ng kanilang address sa mga nakikitang lugar upang kung may iba pang nakaligtas na dumating sa lungsod, mahanap nila ang kanilang tahanan. Habang lumilipas ang panahon, lumilipas ang 6 na taon. Isang araw, nang pauwi si William sakay ng kotse, nabangga ang kanyang sasakyan sa isang tigre sa kalsada. Habang tinitingnan niyang mabuti ang tigre, bigla niyang napansin ang isang batang babae na natakot nang makita siya at nagsimulang tumakbo palayo. Nahuli siya ni William at sinabihan siyang sumama sa kanyang bahay, pero takot na takot ang dalaga. Kaya binibigyan siya ni William ng isang mansanas. Nang makita ang mansanas, naniniwala ang batang babae na hindi niya ito sasaktan. Pagkatapos ay umupo siya sa kotse ni William at pumunta sa bahay nito. Doon natin nalaman na dalawa na ang anak ni William.
2 taon pagkatapos ng kapanganakan ng kanilang panganay na anak na babae, si Hera, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na nagngangalang Alex, at ngayon ay buntis si Emma sa kanilang pangatlong anak. Siguro ang 2 taong ito ang siyang muling bubuo sa buong mundo. Ang magandang balita ay dahil sa address na kanilang ipininta sa lungsod, 2 nakaligtas ang dumating sa kanilang tahanan. Ngunit ang maliit na batang babae ay natatakot pa rin, kaya hindi siya bumaba sa truck. Walang pumipilit sa kanya. Nang gabing iyon, nananatili siya sa loob ng truck. Sa umaga, nang pumunta si Marina upang bigyan siya ng pagkain, sinubukan siya ng batang babae na atakihin siya. Pagkatapos ay sinabi ni Marina ang kanyang kwento, kung paano sila ni George ay naglalakbay sa paghahanap ng mga buhay na tao, at sa wakas ay natagpuan ang nakasulat na address ni William. Habang nag-uusap, pinapasok ni Marina ang dalaga sa loob ng bahay at pinaligo. Pagkatapos nito, may nakitang kakaibang drawing si Marina sa bag ng dalaga. May sulat din na may nakasulat na pangalang Evie. Ipinakita ni Marina ang sulat sa lahat at sinabing isinulat ito ng ina ni Evie. Sa sulat, sinabi nito na kung may makakita kay Evie, dapat nilang alagaan. Nang kumalat ang virus, pisikal na hiniras siya ng ama ni Evie, nalabis siyang na-trauma, at natakot siya sa lahat. Isang araw, pinatay ng ina ni Evie ang kanyang ama at sinabihan si Evie na tumakas sa isang ligtas na lugar. Ngayon, tanggap na nila si Evie sa grupo nila. Di nagtagal, ipinanganak ni Emma ang kanyang ikatlong anak, isang batang lalaki na nagngangalang Sam. Ngayon, mas lalong lumaki ang kanilang pamilya. Sa susunod na taon, masayang namumuhay silang lahat. Ngunit isang araw, nakatanggap sila ng senyales na may darating. Pinapasok nila ang lahat ng mga bata sa loob ng bahay, at ang mga matatanda ay kumuha ng mga armas at pumunta upang tingnan kung sino ito. Nakita nila na isa pang survivor group ang nakarating doon matapos makita ang address ni Emma na nakasulat sa lungsod. Kasama sa grupong ito sina Molly, Jean, Ezra at ang kanilang anak na si Rafe. Dinala sila ng grupo ni William sa kanilang tahanan. Sinabi ni Molly na sa loob ng 8 taon, 4 na buhay na tao lang ang kanilang nakita. Hindi sila nagkaroon ng permanenteng lugar at patuloy na gumagala sa iba't ibang lugar. Sinabi sa kanila ni Emma na ito na ngayon ang kanilang tahanan. Walang kakulangan sa anumang bagay dito, at sama-sama silang makakagawa ng isang bagong lipunan. Si Molly ay isang doktor, na isang pagpapala dahil kung sino mang miyembro ang nasugatan, mayroon na silang tulong medikal. Kinabukasan, ipinaliwanag ni William ang mga patakaran sa mga bagong miyembro. Sinabi niya na ngayon ay kakaunti na lamang ang natitira sa lungsod at kagubatan, kaya ang mga mababangas na hayop ay madalas na gumagala sa malapit. Kaya naman sa tuwing papasok sila sa lungsod para kumuha ng mga supply, dapat silang magdala ng mga armas at laging may kasama. Pagkatapos nito, ang lahat ay pumunta sa huling bahagi ng lungsod upang magtipon ng iba't ibang bagay. May malapit na ospital, at dahil doktor si Molly, marami siyang kinuhang gamot mula doon. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay dala ang lahat ng kinakailangang mga supply. Si Jean, ang bagong miyembro, ay isang mang-aawit, kaya kumakanta siya ng isang kanta para sa lahat. Siya rin ang ina ng anak ni Ezra. Samantala, muling naging malapit sa isa't isa sina George at Marina pagkatapos ng maraming taon. Sa mga darating na buwan, parehong magkakaanak sina Jean at Marina. At sa ganitong paraan, dahan-daang lumipas ang 14 na taon. Ngayon, naging napakalaki na ng kanilang pamilya. Ngayon, ipinagdiriwang nila ang kanilang panganay na anak na babae, ang kaarawan ni Hera. Itinuro ni William ang lahat sa mga bata sa grupo upang malaman nila ang lahat tungkol sa lumang mundo, na minsan ay maraming tao sa Earth, kung paano sila kumilos, kung ano ang kanilang ginawa at kung paano dapat mabuhay ang mga bata sa hinaharap. Patuloy niyang ipinaliliwanag ang lahat ng mga bagay na ito sa kanila. Isang araw, isang kakilakilabot na bagyo ang tumama. Biglang naalala ni William na wala sa loob ng bahay ang aso nilang si Lucky. Nagmamadali siyang lumabas upang hanapin siya at nakitang namatay ang kawawang si Lucky matapos madaganan ng puno. Nang makita ito, parehong nalungkot sina William at Emma. Dahil noong nawala na ng pag-asa si William na mabuhay, dumating si Lucky sa kanyang buhay. Bago pa man si Emma, si Lucky ay hindi lang isang alaga, kung hindi isang kapatid. Gumawa sila ng libingan para kay Lucky sa kanilang hardin at ibinibigay sa kanya ang katayuan ng unang miyembro ng kanilang grupo. Pagkatapos nito, isang araw habang pinapanood ni William ang kanyang mga anak na naglalaro, isang tigre ang pumasok sa kanilang hardin. Agad na humakbang si William sa harapan ng tigre upang iligtas ang kanyang mga anak. Bago siya mailigtas ng sinuman, nasaktan siya ng husto ng tigre at tumakas. Sinisikap ng lahat na iligtas si William.
Maraming dugo ang nawala sa kanya, buti na lang dahil may doktor at gamot sila, nakaligtas si William. Samantala, tinunton ni Emma ang tigre gamit ang kanyang baril at pinatay ito para hindi na ito muling makapinsala sa sinuman. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang magtrabaho muli si William. Ngayon 17 taon na ang lumipas at lahat ng mga bata ay lumaki na. Itinuro ni William sa kanyang mga anak na sina Alex at Sam ang lahat ng mga trik sa kaligtasan. Samantala, ang panganay na anak ni Ezra na si Rafe ay nagsimulang magkagusto sa anak na babae ni William, lagi silang magkasama. Ngayon ay sinasabi nila sa kanilang mga pamilya na nagpasya silang lumabas mag-isa sa mundo. Alam ng lahat na nasa kanila ang responsibilidad ng pagpaparami ng populasyon, kaya walang tumututol. Binibigyan nila ang dalawa ng mga sandata at pagkain at tubig at pinaalis sila. Pagkalipas ng ilang araw, nagsisimula silang humarap sa kakulangan ng tubig. Pumunta sila sa isang malapit na tambakan at natuklasan na ang lahat ng nakapalibot na pinagmumulan ng tubig ay natutuyo. Dahil ang mga tao ay biglang nawala, ang mga pattern ng panahon ay ganap na nagbago at hindi umuulan ng maraming buwan. Ibig sabihin, malaking problema ang kinakaharap ngayon ng grupo, ang kakulangan sa tubig. Tapos may nakita silang sasakyan na papalapit sa kanila, ibig sabihin may iba pang nakaligtas na buhay bukod sa kanila. Mabilis silang umuwi at ipaalam sa lahat na nagsasabing maaaring banta ang mga taong ito at maaaring subukang kunin ang kanilang tahanan. Sa totoo lang, ang pinuno ng grupong iyon ay si Charlie, na nagsasabing pumunta sila para sa langis. Mayroon silang drilling machine at kasama nito ay nakakapag-drill sila sa lupa at magkakabit ng hand pump para kay William para magkaroon sila ng tuloy-tuloy na supply ng tubig. Bilang kapalit, gusto ni Charlie ng gasolina mula kay William para makapaglakbay sila sa mga lugar na 500 milya ang layo. Dahil ang grupo ni William ay nahaharap sa kakulangan ng tubig, tinatanggap nila ang alok. Pagkatapos ng lahat, ano ang gagawin nila sa napakaraming nakaimbak na petrolyo? Sang-ayon kay William, nagsimula ang grupo ni Charlie na mag-drill sa isang lugar. Dahil tatagal ng ilang araw ang proseso, nanatili ang grupo ni Charlie sa kanilang van. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin ni William na hindi mabuting tao si Charlie. Mula sa kanilang mga pag-uusap, malinaw na sa isang pagkakataon ay pinatay niya ang maraming nakaligtas para sa mga mapagkukunan. Matapos malaman ito, pribadong sinabi ni William sa kanyang grupo na mag-ingat kay Charlie at tiyakin ang seguridad ng kanilang tahanan. Sinabi ni Emma na aalis sila pagkatapos ng pagbabarena, kaya hindi na kailangang mag-alala ng labis. Nagpapatuloy ang pagbabarena sa susunod na 2 araw at sa wakas pagkatapos ng 4 na araw, nagtagumpay sila sa pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa, tuwang-tuwa ang lahat. Sinabi ni William na ngayon ay kumpleto na ang kanilang deal at maaaring kunin ni Charlie ang lahat ng kanyang gasolina at umalis. Nang gabing iyon ay magkasama silang lahat. Gayunpaman, natay-ten si William dahil pakiramdam niya ay delikado si Charlie at hindi siya madaling aalis. Sa gabi, lahat ay natutulog, biglang may narinig si William na sumigaw mula sa labas, lumabas siya at nakita niya si Charlie na lumalabas sa isang silid habang ang kaibigan niyang si Silas ay nakabantay sa labas para sumenyas kung may darating. Mabilis na pumasok si William sa kwarto at nakita niya si Evie na umiiyak. Pinilit ni Charlie ang sarili sa kanya. Agad na sinabi ito ni William sa kanyang grupo, ang sabi ng iba pang miyembro ay maraming armas ang grupo ni Charlie at narinig nila ang sinasabi niyang wala siyang balak umalis ngayon. Sinabi ni William na sa kasong iyon, kailangan nilang patayin siya. Hindi raw niya kayang panuurin ang kanyang mga miyembro ng grupo na hinaharas ng ganito. Ngayon ang ginawa niya kay Evie, ay gagawin niya sa iba. Sumasang-ayon ang iba, ngunit tinalakay din na kakaunti ang natitira sa mundo, kaya hindi tama ang pagpatay sa isang tao. Ngunit ipinaliwanag ni William na kung hindi nila pipigilan si Charlie, hindi magiging ligtas ang kanilang pamilya. Sa wakas, lahat ay sumang-ayon na si Charlie ay patayin, ang iba pa sa kanyang grupo ay maaaring hindi gumanti. Ayon sa plano, sa gabi ay napapalibutan nila si Charlie mula sa lahat ng panig. Hindi man lang namalayan ng grupo ni Charlie at direktang pinatay ni William si Charlie. Gayunpaman, nakakatakot ang pakiramdam ni William dahil ito ang unang pagkakataon na kumitil siya ng buhay, ngunit ginawa niya ito para sa kaligtasan ng kanyang grupo. Kinaumagahan, sinabihan ng grupo ni William ang grupo ni Charlie na huwag isipin ang tungkol sa paghihiganti. Kung gusto nila, maaari silang manatili doon, ngunit dapat silang makipagtulungan sa lahat. Kung gusto nilang umalis, maaari na silang umalis ngayon. Karamihan sa grupo ni Charlie ay nagpasya na manatili, ngunit ang matalik na kaibigan ni Charlie na si Silas ay galit na galit. Naiinis siya kay William dahil sa mga mata niya ay bigla na lang silang umatake at pinatay ang kaibigan.
Siya ay kinatatakutan na maging isang banta kapag siya ay umatake muli. Sinabi ng mga dating kasama ni Charlie na alam na nila na masama siyang tao. Maling ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno at ginawa rin niya ang mga ganoong bagay sa mga kababaihan sa kanyang sariling grupo, kaya natutuwa silang patay na siya. Si Silas lang ang nalulungkot sa pagkamatay ni Charlie, kaya pinaalis siya ni William sa grupo. Makalipas ang ilang oras, sinubukang bumalik ni Silas dahil nanatili roon ang buong grupo niya at hindi niya kayang mabuhay mag-isa sa labas. Ngunit tumanggi si William na papasukin siya dahil suportado ni Silas ang mga maling aksyon ni Charlie. Bilang parusa, siya ay permanenteng pinalayas. Ang panahon ay umuusad at ngayon ay 20 taon na ang lumipas. Kung wala ang mga tao, ang buong Earth ay ganap na magbabago. Nagsimula ng magtulungan ang mga anak ng grupo ni William sa paggawa ng eroplano. Sinabi ng anak ni William na malapit na nilang maperpekto ang eroplano para madali silang makababa mula sa bundok. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, ang mga miyembro ng grupo ay nagsimulang magkasakit ng isa-isa. Sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na higit sa kalahati ng mga tao ang nahawahan muli ng virus, na nagpapakita ng parehong mga sintomas tulad ng 20 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag ni Dr. Molly na bagamat naging immune na sila sa naunang virus, sa paglipas ng panahon ay umunlad din ang virus. Gayunpaman, ang bagong variant ng virus na ito ay hindi kasing lakas at malapit na silang makahanap ng ilang paggamot. Ang mga malulusog pa ay nagsimulang mag-alaga ng mga may sakit. Si Sam, ang anak ni William, ay nasa pinakamasamang kalagayan, na ikinababahala ng lahat. Samantala, isang araw ay umuwing mag-isa ang kanilang anak na si Hera. Lumabas siya kasama si Rafe. Dito ibinahagi ang mga pangyayari sa kanyang paglalakbay. Sinabi niya na naglakbay sila ng malayo at malawak sa isang sasakyan na naghahanap ng mga buhay na tao. Bumibisita sila sa mga bagong lugar araw-araw, ngunit walang nakitang buhay sa alinmang bahay o lungsod. Isang araw habang nagkakampo sa isang bundok, nakakita sila ng isang lalaki at nagsimulang sumunod, ngunit nawala ito. Maya-maya, dumating din ang parehong lalaki mula sa likuran, tinutukan ng kutsilyo si Rafe, at napagtanto nilang siya ay walang iba kundi si Silas, ang parehong lalaking pinalayas ni William kanina. Dahil sa paghihiganti, pinatay ni Silas si Rafe at sinubukan ni Hera na tulungan siya, ngunit huli na. Dahil hindi siya nabibigyan ng agarang paggamot, namatay si Rafe doon. Inilibing nila siya malapit sa isang puno. Pagkatapos noon umuwi na si Hera. Sa daan, naubusan ng gasolina ang kanilang sasakyan, kaya kailangan niyang maglakad sa natitirang bahagi ng daan. Noon nalaman ni Hera na ang karamihan sa mga miyembro ng grupo ay nahawahan muli ng virus, kahit na ang variant na ito ay hindi na kasing lakas ng dati. Tinatrato sila ni Dr. Molly. Para mabawasan ang lagnat ni Sam, nilublab niya ito sa malamig na tubig. Matapos inumin ang mga gamot na ibinigay ni Molly, gumaling ang iba, ngunit hindi gumagana ang gamot kay Sam. Matapos makipag-usap sa kanyang mga magulang sa huling pagkakataon, namatay si Sam. Matapos ang lahat ng mga kaganapang ito, si William ay ganap na nasira. Bukod kay Sam, 3 pang miyembro ng grupo ang namatay na rin. Inaalaw ni Emma si William, ipinaalala sa kanya na naroon pa sila. Ngayon ay mayroon silang isang buong grupo at sila ang magpapalaki ng populasyon ng hinaharap na mundo. Si William ay muling nagtipon ng lakas ng loob at nagsimulang maghanda ng mga bata para sa hinaharap. Isang araw pumunta siya sa tuktok ng bundok at pinapanood ang pagsikat ng araw, napagtanto kung gaano kalaki ang pagbabago sa mundo sa loob ng 20 taon. Bumalik siya at nagbigay ng talumpati sa mga bata na nagsasabing hanggang ngayon ay tinatahak nila ang maling landas na sinusubukang itayo muli ang lumang mundo. Ngunit ang mundo ay hindi na pareho. Mula ngayon, dapat na silang matutong mamuhay ayon sa kalikasan. Ang kalikasan mismo ang magtuturo sa kanila kung paano mabuhay sa bagong mundo at bagong klima na ito. Pagkatapos nito, binuksan nila muli ang radyo para makapag-usap sila. Nagtatayo sila ng bagong lipunan. Nag-oorganisa sila ng mga kaganapang panlipunan upang maunawaan ng mga bata na ang mga tao ay mga nilalang na panlipunan. Inaayos nila ang mga kalapit na lungsod ayon sa kanilang mga pangangailangan. Dahan-dahan, lumipas ang 50 taon sa bagong mundong ito. Isang matandang William ang nagsabi sa kanyang apo na ang bagong sibilisasyong ito ng tao ay nagmula sa kanilang kadugo at ngayon ay responsibilidad niyang isulong ito. At dito nagtatapos ang pelikula.